Morning po. Ayan. Amen. Praise the Lord. Are we at peace, mga kapatid? Despite of mga nangyayari, balita, flood, and corruptions na naririnig natin. Are we at peace, mga kapatid? Amen. Bakit tayo at peace? Because God is with us. Amen? Amen. So yan, I'm blessed that I am here again. So before I start po, alam niyo na po, favorite ko, magpa-pray sa isa't isa. So I wanted all of us to specifically, to be specific on our prayer with our mga kapatid na magkaroon sila ng courage, lakas ng loob to share the gospel, to share the word of God and what Jesus did on their lives. Okay lang po ba? Okay lang. Sige. Can we do it na, mga kapatid? Okay lang? Let's go na po. Let's go. Pag-pray po natin yung mga katabi natin. Ayan. Hallelujah, Father. Father God, we're calling upon your name. Panginoon, patuloy kaming humihingi ng paggabay at presensya mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming pagkakatipon, Panginoon. Lord God, I do pray na ang bawat isa sa amin ay bigyan nyo ng kalakasan, pangatawan, spiritual, Panginoon, kalakasan ng loob upang iproklama, Panginoon, ang mabuting balita na dulot mo sa aming buhay. Panginoon, right now I'm praying, O God. Also, I'm praying for sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, kung saan tanggalin niyo po ang makakapal na kalyo parte sa puso namin, Panginoon. Nang sa ganoon, Panginoon, makapanahan ng salita mo, ang banal mong salita, Panginoon, na patuloy na magbabago sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord God, I do pray na sa kalagitnaan namin, patuloy niyo po kaming samahan, patuloy po kayong mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, patawad sa mga kasalanan namin na gawa, nalilihiman o hindi. Pagkalinisin niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon, bago kami dumako sa iyong mga salita. Humble our hearts, O God. And Lord God, I do pray na pagkaingatan niyo po ang mga tao pandadating sa aming simbahan upang makapakinig ng salita mo. Lord, muli pa sinasabi at binabanggit namin lahat, Panginoon, na mahal ka namin, O Diyos. Hindi man namin matumbasan ang pagmamahal na ginawa mo sa amin, Panginoon. But somehow, Lord, we want to say we love you so much, O God. Maybe some of here are nakakalimutan sabihin yun, Panginoon. This is the time to say it. We love you, Lord. Salamat, Lord. And we love you. Thank you so much sa blessings mo, sa grace mo, sa biyaya mo, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ,
And all the sons and daughters of Christ will say, Amen. Amen, amen, amen. Pwede yung palakpakan natin si Lord. Yan, palakpakan po natin si Lord. So, sabi ko naman sa inyo po, we are on a series wherein we're gonna tackle about the book of Jeremiah. Di ba po, kung pagkakaalala nyo. Ilang beses na po nating inaral si Jeremiah nung ako po yung nag-i-speak. But this time, I would like us to have, magkaroon po tayo ng konting background kung ano yung pag-uusapan natin. And don't worry po mga kapatid, 4 verses lang naman po ang pag-aaralan natin. Kung naiinip kayo, huwag kayong mag-alala, saglit lang to. Ayan. Saglit lang to mga kapatid. So 4 verses lang, dako tayo sa Jeremiah chapter 17, verse 5 to 8. Ayan. Advance reading kayo for us, or hanapin niyo po sa Bible niyo para makasabay kayo. And I do believe po, we live in a nation where distractions are everywhere. Amen, church? Yung mga distractions nandyan. So as I actually, bago ako mag-study po ng salita ng Diyos, ang daming distractions, ang daming temptations, ang daming problem, kung saan hinahadlangan po ako ng kaaway to study, to preach the Word of God and to be better on pag-aaral ng salita ng Diyos. And I do believe all of us are called to witness or to share the Word of God. And even, I do believe, yung mga tumatayo dito, they are experiencing mga atake po ng kaaway in their life. So, it could be your work, dahil it prevents you, kinukuha yung oras mo. Or it could be your relationship, kinukuha din yung oras mo. It could be your business, kinukuha yung oras mo para makapag-aral ka ng salita ng Diyos. At pare-parehas lang po tayo, naniniwala ako, na ang distractions po ay everywhere. Amen, church? Amen. So, we live in a nation where distractions are everywhere. So, corruptions, ayan po, punta na tayo sa corruption, mga kapatid. Corruptions. Sino ang mga corrupt dito? Ayan ang usong-usong tinatakel ngayon na para bang wala ng pag-asa ang ating bayan. Corruption. Bilyon-bilyon pera at salapi ang kinukuha sa atin, mga kapatid. Nagtutuloy sana ako. Laban sa gobyerno. Hindi po. So political noises. Makikita natin, mababasa natin po sa FB, mga political noises na naririnig natin that would hihina yung faith natin. It could be like that. Ma-anxious tayo. Bakit ganon? Parang wala ng pag-asa ang Pilipinas, ang gobyerno natin. So, a crisis and inflation, chaos, gulo, and also a division po mga kapatid. So, yung mga corruption po na yan, political noises, yung gulo sa ating gobyerno o ating kapaligiran, ang division po, pagkakahiwa-hiwalay, ay hindi na po bago mga kapatid. Hindi na po iyan bago. Ang mga bagay po na yan ay nag-exist during the Old Testament pa lamang. Kaya wag na po kayong magulat. Why are we getting anxious sa mga gantong bagay kapag naririnig natin ang laki ng kinukurakot sa atin, ang daming division, nagkakagulo ang politika? Hindi na po yan bago. Bakit po tayo natatakot na para bang naiisip natin walang pagbabago? Dahil ang focus po natin ay sa tao at hindi sa Panginoon. Natatakot tayo dahil ang focus natin ay wala sa Panginoon. So, but the church, the crisis is not new. Just like what I said, corruption is not new and chaos not new. And the Bible is filled with nations that fell, leaders that failed, people who got lost, and societies that became dark. And ganito rin po ang itatakel natin during this time kay Jeremiah. Sabi ko po sa inyo back then, nung tinawag si Jeremiah po, ang batang propeta, ang iyaking propeta, yan. Back then, doon siya tinawag ng Panginoon sa darkest moment po ng Israel, kung saan punong-puno ng korupsyon, kung saan maraming Diyos-Diyosa na ginagawa ang mga Israelita at Juda, at maraming pagtataksil, mga kapatid, sa ating Panginoon. So, yet in the middle of national shaking, God spoke a timeless message where everyone po ay makakaunawa. So, ang title po natin today is
Where your focus determines how you live. And just like our God, focus on God in a time of national crisis. Ang title po natin is ang text po natin is Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8. Jeremiah calls the people to choose. Tinawag ni Jeremiah ang mga tao para mamili. At ganun din po sa ating mga sitwasyon, sa ating sitwasyon ngayon. Will you focus on crisis? Sa mga chismis na naririnig po natin, korupsyon, or ang ating Panginoon, mga kapatid? Are we gonna focus sa mga problema natin sa buhay o sa ating Panginoon? Magfo-focus ba tayo sa bagay na wala tayo o sa Panginoon? So will you trust in man or trust in God? During this time po, bigyan ko po kayo ng background para maintindihan nyo yung context po natin. Ang mga Israelita at mga taga-Juda they are asking for help. They are seeking for help, hindi po sa Panginoon. They are seeking help or alliance sa mga tao dahil gigirahin sila ng mga Babylonians. At dahil gagirahin sila, they are asking help sa mga taga-Egypt po, mga kapatid. Kung saan pinaalis na sila ng Panginoon, bakit bumabalik pa? Minsan sa buhay po natin, inalis na po tayo ng Panginoon sa Egypt ng buhay natin, pero bumabalik pa tayo. Pakitapik po yung katabi, ikaw ba yon? Ayan, ikaw ba yon? Tinanggal ka na ng Panginoon sa kahirapan. Tinanggal ka na ng Panginoon sa mga pagsubok mo sa buhay, sa problema mo sa buhay, sa mga temptasyon mo sa buhay. Bakit bumabalik ka pa? Ayan. Bakit bumabalik pa po tayo? So let's dive na po. So again, the question po na gusto kong ma-retain or maiwan sa isipan ng bawat isa sa atin is, saan ka magtitiwala? Will you trust in man or sa Panginoon po nating Diyos na makapangyarihan? Let's trust in God. And I do hope we are all trusting in God. Amen, church? Amen. So let's read na po ang full text natin. So Jeremiah chapter 17, verses 5 to 8. Now meron na tayong context. Alam na natin yung background. Ito po ang sabi, Sabi ng Panginoon kay Jeremiah during this time, "Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord." Ayan na po, So, ano yung Tagalog ng curse, mga kapatid? Susumpain. Ayan, susumpain pa lang mga nagtitiwala sa tao at hindi sa ating Panginoon. So, verse 6, he is like a shrub. Shrub po, hindi yung hilod. Hindi yung hilod. Biro lang. He is like a shrub in the desert and shall not see any good come. He shall dwell in the parched places of the wilderness in an uninhabited salt land. So verse 7 po, "Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord." Verse 8, "He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green and is not anxious in the year of drought. For it does not cease to bear fruit." Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Napakaganda po ng salita ng Diyos, pero para mas maunawaan natin, syempre may verse po tayo na Tagalog para mas manamnam po natin ang sarap basahin ng salita ng Diyos. Verse 5, sinabi pa ng Panginoon, "Listen, church, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao." Verse 6, "Matutulad siya sa isang maliit na punong kahoy," ito yung shrub na sinasabi, "sa ilang na walang magandang kinabukasan. Maninirahan siya sa tigang at maalat na lupain na walang ibang nakatira." Verse 7, "Pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib, dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga." Let us pray.
Heavenly Father, we thank you so much for your word, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal mo, sa mga promises mo, sa mga pangako mo sa aming buhay, Panginoon. We may face a lot of challenges, problems, and struggles in our life, Panginoon, pero salamat sa salita mo, Panginoon, na patuloy na pumupuno, Panginoon, sa aming pagkukulang, pumupuno sa aming buhay, Panginoon. Lord, hayaan mo ang salita mo mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin dito. At matanyag ka sa aming kalagitnaan, Lord. Maitaas ka, mabigyan ka ng namin ng papuri at pagsamba, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Let's proceed, church. So, trust in man leads to spiritual dryness. So makikita niyo po, Jeremiah is preaching during a time when a nation is falling apart. Nagpo-fall apart po ang Judah at ang Israel. So trusting, may gusto lang po akong 3 points na gustong ipunto sa bawat isa sa atin. At ito po yung number 1. Trusting in man leads to spiritual dryness. Kapag nagtitiwala po tayo sa tao, tumitingin tayo sa tao, sa ating gobyerno, sa ating krisis, sa ating national crisis, sa ating economy. Actually, mga church, ang daming nagde-decline ngayon. Even US, the stock market, the cryptocurrencies, they are all declining right now. At kung dun po tayo magfo-focus sa mga bagay na nagde-decline at di magaganda sa buhay po natin personally, matutuyot po tayo. And we should focus on our God. Jeremiah is preaching during a time when a nation is falling apart. Leaders were corrupt, hindi po bago. Government failed morally. The economy was collapsing. People were terrified of the future. Are we all terrified, mga kapatid, sa future na naghihintay sa ating economy, sa ating bansa, o sa ating pamilya, o sa ating buhay? Sounds familiar. Tama po. So Israel kept looking for human solutions during this time sa spiritual problems. Their faith shifted from God, mula sa Panginoon. Nag-iba yung faith nila. Nagbase sila sa kayang gawin ng tao sa buhay nila, sa politics, alliance, or armies and kings. And just like us right now, we are all focused sa mga ingay sa ating paligid, sa kung anong kayang gawin ng isang tao para sa atin, kung kaya ka bang pautangin ng milyon yan. Pakitabi. Pakisabi, God loves you. Ayan, God loves you. So ayan, minsan nagbabase po tayo sa kayang gawin ng tao sa ating buhay. Pero nakakalimutan na po natin tignan ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. So, and God is telling us, if your eyes are on man, your life will feel like a desert. Kung babasahin po natin ang text natin. So ano po ba ang meron sa desert? So God is telling us, if your eyes are on man, your life will feel like a desert. So ano ba yung meron sa desert, mga kapatid? Ang desert po ay tuyot. Desert is empty. Desert is lifeless. Directionless, walang direksyon, hot and exhausting. Minsan nakakaramdam po ba tayo ng emptiness sa ating buhay? Parang ingay na lang yung nagagawa natin sa buhay. Alam niyo po kung makikita niyo, mga kapatid, ang taong aligaga, yung taong aligaga, iyon yung walang focus sa Panginoon. O, hindi yan yung katabi mo, Hindi yan yung katabi mo. Makikita nyo yung taong malayo sa Panginoon, they are so aligaga. Ano ba sa English yung aligaga? Restless. Uneasy, yung heart nila. So yan, kung may maingay ka dyan at chismosang kapatiran, baka malayo yan sa Panginoon. Aray ko, nandiyan ba kayo? Joke lang po. I do believe hindi yan sa church natin. So, ayan po. Kapag malayo tayo sa Panginoon, our life will be dry. And alam po natin yung pakiramdam ng malayo sa Panginoon. Alam po natin yung buhay na yan.
Kaya wag na po nating balikan ang Ehipto ng ating buhay. Kasi ito lang yung mangyayari sa atin. May exhaust tayo, walang direksyon yung buhay natin. You can run around, pwede kang tumakbo around here and explore everything in your life. Pero in the end, babalik at babalik ka pa rin sa Panginoon. And I hope and I do pray, bumalik po talaga tayo sa Panginoon. Kasi mahirap hindi bumalik sa Panginoon. Kasi susumpain po tayo. So when you trust in people, you will be disappointed. Amen, church? Kahit po sa akin, pwedeng siguro somehow, maganda yung mga naririnig nyo mula dito. Or maybe somehow, umaasa kayo sa isang tao, sa mga promises ng isang tao. Siguro si pastora, o sino man tao dito. But please, church, don't trust anyone of here. Huwag kang magtiwala sa mga taong tumatayo dito. Because I can preach very well, siguro, but my heart is not okay. Madidisappoint lang po kayo, matitisod lang po kayo. But God is good, He is gracious, He is merciful. He is using the people who is willing to obey His word. But thank God, talaga, ang lahat ng to ay dahil lang sa mercy and grace niya. So when you trust in people, you will be disappointed po. Every one of here. So, pakitapik po yung katabi, hindi ako magtitiwala sa'yo. Okay, magalala, hindi kulto yan, totoo yan. Hindi tayo kulto dito, magtitiwala ako sa Panginoon. Amen? Amen. Pwede mong palakpakan natin si Lord. Ito po yung sabi ng salita ng Diyos. At ito po ang ating ipipreach, mga kapatid. Magtitiwala tayo sa ating Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Magtitiwala tayo sa Panginoon ng Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Magtitiwala tayo sa Alpha and Omega. Amen, church? Amen. Amen. So when you trust in people, you will be disappointed. When your trust is in government, you will be frustrated. So yan, kapag umasa po tayo sa ating gobyerno, and most of the time nakikita ko sa social media, sa FB, puro disappointments, frustration about the government. And gaya nga po niyan, kapag nagtiwala tayo sa ating gobyerno, sa ating kapaligiran, sa ating mga minamahal sa buhay, mapuprostrate lang po tayo. Madi-disappoint lang tayo. And when your trust is in corrupt system, sa sistema ng ating gobyerno, ng ating mundo, you will be broken. Because man is limited, but God is limitless. Pwede palakpakan natin si Lord. Sa oras na to, di tayo magtitiwala sa tao. Magtitiwala tayo sa Panginoon. Amen, church? Parang humina. Parang wala akong kausap dito. Wala akong kausap dito. Amen, church? Amen, amen. Purihin po ang Panginoon. So, wait lang. So, don't let Facebook news decide your fate. Ayan. Huwag po tayo magtiwala sa Facebook, sa social media, at sa mga, tawag dito? Zodiac signs, mga kapatid. Ang dami nating zodiac signs sa buhay. So, kung may zodiac signs ka, suko mo na yan kay Lord, kapatid. So, don't let Facebook news decide your fate. Don't let national corruption shake your confidence in God. Maybe nadidisappoint ka sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Don't let it shake your confidence in God, kapatid. Don't let crisis kill your worship. Huwag mong hayaan na makapigil itong krisis o problema o struggles mo sa buhay para makapagpuri ka sa Panginoon. I'm not just talking about the government, mga kapatid. I'm not just talking about the politics. I'm also talking about sa krisis po ng ating puso, sa mga problema po natin sa buhay. So wag po nating hayaan itong mga krisis, struggles, problema po natin sa buhay makaapekto sa pananampalataya na meron po tayo sa Panginoon. Sa kabila ng mga yan, patuloy po tayong mag-worship sa Panginoon. Sa kabila ng yan, patuloy po tayong magdasal sa Panginoon dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa mga anak na nagpupuri po sa Kanya. Palakpakan naman po natin ang Diyos. Amen.
So, number 4 point na gusto ko po maintindihan ng bawat isa sa atin, don't let distraction take your eyes off to Jesus. So, just like Jeremiah is telling the nation, during this time, the Israelites and Judah po, stop focusing on the mess. We can see the mess around us. We can see yung gulo, yung kalat ng sistema po natin sa ating kapaligiran. O possible sa ating pamilya. We do have a divided family. Ang dami nating problema sa mga relatives natin. Huwag kang mag-focus doon, kapatid. God is telling us, huwag kang mag-focus sa mga ingay, sa mga problema mo sa buhay. Instead, mag-focus ka sa Panginoon. Look to God. Amen, church? Are you there? Amen. So, God called us to trust Him above everything. The point number 2 po na gusto ko, sabi ko sa inyo, saglit lang po eh. So, Jeremiah 17:7. Let's read po. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. So, God shifts the tone from curse to blessing. As we could see po sa previous verses ng 5 to 6, makikita natin susumpain ang mga taong nagtitiwala sa tao din mismo. Pero makikita po natin nagbago yung tono ng verses. The following verse sa verse 7. Ang naging tono niya is, even in national crisis, God still releases blessings to those who trust Him. Yan. Nagre-release pa rin ang Panginoon sa mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. And I do believe tayo yung church na nagtitiwala sa Kanya. Amen, church? Amen. So this shows us something powerful. The blessing is not determined by the situation around you. Hindi po ito nakadetermina sa paligid natin. Yung blessings natin sa Panginoon is not determined sa sitwasyon sa ating kapaligiran. Ito pala, nandito pala siya. It is determined by your focus within you. By your focus to God po. At hindi po sa ating kapaligiran. So focus determines fruitfulness and trust determines triumph. Let's proceed. When you trust in God, you walk in peace even when the nation is shaking. When you trust in God, you walk in confidence even when the world is confused. Damhin po natin, mga kapatid. When you trust in God, you walk in strength even when society is panicking. Marami pong nagpapanik sa atin. Yung iba parang gusto pang mag-ibang bansa, doon maghanap buhay. Wala naman pong masama. Kaso ang masama, kinakalimutan po natin ang Panginoon. You walk in peace even when the nation is shaking. Gusto ko pong ulitin, para mas maramdaman po natin yung benefits ng ating pagtitiwala sa Panginoon. You walk in confidence when the world is confused. Minsan kaya mahina yung loob po natin kasi yung tiwala natin wala sa Panginoon. And dumadating po ako sa point na ganun din kasi hindi naman ako robot na nakaset ako. Ang tiwala ko sa Panginoon. Ayan, 100% yan. Sometimes I tend to look at people then. Sometimes I am distracted din ng mga nararamdaman natin. Pero sana po, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon, mga kapatid. Alam ko, hindi ako nag-iisa. Alam ko, kasama ko kayo. So, magtiwala lang po tayo sa Panginoon, kahit ano yung mangyari. Kasi bago ko po ito aralin, actually, I am afraid. Ito yung naging assurance ko kay Lord. Ito yung comfort na na-receive ko sa Kanya. Kasi nakikita ko, parang ang laki ng problema ng ating gobyerno. Amen. Ang laki ng problema ng ating church. Di na ako lalayo. Siguro, church, problem. Nag-undergo tayo sa, alam nyo na yun. Ayan, parang ang laki ng problema ng ating church, ng ating sambayanan, ng ating bansa. I'm worried about that, church. But ito yung, as I study His Word, ito yung nire-reveal ng Panginoon. Focus on Him instead.
hindi sa gulo na nasa ating paligid. Because as we focus on Him, we're gonna worship Him a lot more. And we're gonna feel like safe tayo sa Panginoon kahit ano yung nangyayari sa paligid natin. Amen, church? So, yan. Let's proceed. Your confidence is not in what you see. Hindi po sa ating mga nakikita. Your confidence is in who you know. Sino po ba ang alam natin? Ang tao o ang Diyos? Saan po tayo kumukuha ng confidence? And I do hope, mga kapatid, sa ating Panginoon. Bibilisan ko na lang po. As we proceed, mga kapatid, fix your eyes on the Word. Fix our eyes on the Word. So, sometimes siguro nakakalimutan po natin mag-devotion, magbasa ng salita ng Diyos. And I'm here to say, with you, mga kapatid, it's okay kung nakaligtaan po natin. Pero I wanted to share with you a good testimony from my parents, na lagi ko sila nakikita, nagbabasa ng Bible. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay nila. Bakit po? Kasi it's giving a good environment sa bahay namin. And sana ganun din po sa bahay nyo. It's giving a good example sa aming bahay. Nakita ko, nagugulat pa ako sa tatay ko, mas masipag pa magbasa ng Bible sa akin. Totoo po yan, mga kapatid. So, fix our eyes on the Word and not to this world. Wag po nating kaligtaan ang salita ng Diyos. Paulit-ulit po tayong nire-remind ng Panginoon dyan. And fix our eyes on Christ, hindi po sa korupsyon, ng ating gobyerno. Fix your hope on God and not on politicians. So, ayan, maraming politiko siguro dito, kaya pinapasabi ni Lord dyan, huwag kang kumapit sa politiko, kumapit ka sa Panginoon. Sinasabi ni Lord dyan, fix your faith on the kingdom and not on the crisis. Focus po tayo sa kingdom ng Panginoon. And last point na, ang bilis natin matapos. Jeremiah chapter 17, verse 8. For he shall be like tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Ayan. God strengthens and sustains those who are rooted in Him. If we are rooted po sa ating Panginoon, He will sustain us, He will bless us. And alam niyo po, bago ko, testify lang ako sa inyo, mga kapatid. Bago ko tumayo dito, mag-prepare, I am so distracted po. Ang dami kong ginagawa sa work. I'm distracted with a lot of activities in my life. And nahihirapan ako mag-prepare. Struggle yan. And ang dami ding temptation. So, as I seek God, ang daming battles na lumalabas. Biglang nandyan na lang, tapos magpa-pop up para i-distract ka. So, itong pinag-aaralan po natin is something that I am thankful sa Panginoon. Kasi He wanted to correct my heart, correct my mind, correct my focus on Him. And I do believe and I pray sana kayo din po, mga kapatid. Kayo din. Are you with me, church? Yes. Amen. So, as we could see, kinumpare po sa shrub and tree ng Panginoon. So, sa shrub is temporary. Blown by the wind and dry. Ganito po tayo kapag nagtitiwala tayo sa tao at hindi sa Diyos. Pero pag nagtiwala po tayo sa ating Panginoon, we are like a tree that is planted nearby the waters. Iyon po yung sabi sa salita ng Diyos. Permanent po tayo. Stable in every season. Ano man yung season na dumating sa atin, bagyo man yan, o kung ano man problema sa ating buhay, we are stable because we are rooted sa Panginoon and full of life. Patuloy na nagbubunga po ang taong planted sa Panginoon. So, I do pray
and hope that everyone is like a tree and not a shrub po. Patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon para hindi po tayo temporary, para hindi po tayo madaling hanginin at tuyot. Hindi po fruitful. So God is saying, when your roots are in me, crisis cannot stop your calling, mga kapatid. When your roots are in me, hindi ka kayang pahintuin ng tagtuyot. You will bear fruit, mga kapatid. We will bear fruit. So gusto po nating mamunga as a church, as one. Let's focus on God and let's plant our roots to Him at hindi po sa tao. The person who trusts in man became a shrub in the desert. But the person who trusts in God becomes a tree planted by water. Mga kapatid. Point. So, as we could see on Jeremiah chapter 17 verse 8, but its leaf will be green and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Maybe may mga kapatiran tayong anxious at hindi po nag-yield ng bunga ng pananampalataya. Sometimes makikita natin, yung mga kapatiran natin, ba't parang ang ikli-ikli ng pasensya nito? Bakit ang ingay-ingay nitong kapatiran ko? I'm not here po para to judge every one of us here. It's normal. It's pretty normal kasi anak tayo ng Diyos. Sometimes we're like Israelites. Ang kulit natin, ano? Ang tigas ng ulo natin. But sometimes, yung fruit of the Holy Spirit nawawala po. Kasi hindi po tayo rooted sa Panginoon. Hindi tayo connected sa Panginoon. Yung focus po natin nasa tao, nasa simbahan, o sa simbahan to maganda, makalipat nga. Kasi imbis na si Lord, yung focus mo, sa paligid ka nagfo-focus. Sa tao ka tumitingin. Sa simbahan to maganda. Ang daming benefits, mas malamig sa Giyos. Mas masarap mag-worship. God is reminding us, mga kapatid, tinawag ka ng Panginoon dito at patuloy po tayong lalago as we focus on Him, as we hold into His promises. Amen, church, and are you with me? And I hope and pray kasama ko po kayo doon. Dahil I do believe God is doing something great in this church. Amen, church? He will bless His people. He will bless His land. We will never be a desert again, mga kapatid. We will never be the church who is divided. God will pour out His blessings, and I do believe in that as we focus on Him. He's just correcting us. Maybe we are in a darkest moment of our church, but He is building every one of us here. He is equipping every one of us here for a better purpose, mga kapatid, for a better calling. Are you still with me, church? Pwedeng palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Let's proceed. Even when the economy drops, God can still provide. God is telling us this, mga kapatid. God is reminding us, maybe you are worried right now, but ganun yung ekonomiya ng ating bansa, nagde-decline. Don't worry about that, God is telling you right now. I can provide for you. I am your Lord and provider. But ang corrupt ng ating sistema, ang daming politiko, mga flood control projects, wala ekang bakal, and so on. God is telling you, I can still protect you. Even when the nation is unstable ng ating bansa,
God is telling every one of us, I can still make you fruitful. So, you can be stable in unstable times because your roots are in the rock. Praise God. Unstable po yung environment natin. Pero as long as we are rooted sa rock, sa Panginoon, ng ating buhay, we can be stable, mga kapatid. And lastly, these are the some points that God is telling us. Sorry, medyo maliit, but let me read it for you para marinig po ng lahat. Guard your focus. Guardiyahan po natin yung focus natin, yung paningin natin, yung vision natin. Huwag po sa tao, mga kapatid. Where the eyes go, the heart follows. Kung nasan po yung vision natin, yung focus natin, nandun po yung puso natin. Ang Panginoon sobrang galit sa mga taga-Israelita at mga taga-Juda. Napapadala niya yung mga Babylonians para lupigin ang mga Israelites dahil sa katigasan ng ulo. Sa mga Diyos-Diyosan nila at sa pagsisik nila ng help sa mga Egyptians na minsan pa pinalaya na sila ng Panginoon. So where the eyes go, the heart follows. Let Jesus be the direction of your attention. Kung ano man, nasan may attention mo ngayon, kapatid, dapat si Jesus lang yan. And number 2, choose your source. Are you drinking from the water of God's Word? Or are you drinking sa feeds mo sa Facebook, sa social media na napapanood mo? Or from the dry well of world news? Gaya ng sabi ko. Ang dami nating naririnig na negative news, but wag po nating hayaan makapekto ang bagay na yon sa pananampalataya natin sa Panginoon. And 3, stay planted. I do believe we are all planted sa Panginoon. Planted Christians are protected Christians. Protektado po tayo. Planted Christians are fruitful Christians. Are you with me, church? Planted Christians are unshaken Christians. We are this. And don't absorb the atmosphere of the nation. Release the atmosphere of the kingdom. I was praying earlier. I request you all to pray for each other, to have this courage to share the gospel and the word of God. So please don't absorb the atmosphere of the nation. Release the atmosphere of the kingdom. What is the kingdom? We are the kingdom of God. This is the kingdom of God and His gospel. Ang mabuting balita po. And I do hope and pray that every one of us here are courageous to proclaim His gospel. The cross of Calvary po. Of what He did just to save us. We are called not to mirror the crisis, but to demonstrate Christ. I-demonstrate po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi po ang krisis ng ating bansa, ng ating flesh. So Jeremiah preached during national shaking. Are you still with me, church? Nakatulog na ba lahat? Gigisingin ko lang kayo. Ayan, Jeremiah preached during national shaking. Tingin po kayo. But God's message remains the same today. May crisis po ang Juda at ang Israelita. So do not focus on the crisis. God is telling us, church, Jesus family, focus on me. On Him alone. The nation may be struggling. Corruption may be increasing. Nadadagdagan pa ang korupsyon. The world may be shaking. But Jesus is still on the throne. Pero pwedeng palakpakan natin si Lord. Sana maramdaman po natin, hindi man maganda yung nangyayari sa ating buhay sa panahong ito, hindi man maganda yung financial status mo, kapatid. Maybe you're struggling with your relationship with your family. You have this divided relationship with your relatives. God is reminding us,
He is still on the throne. Ang Panginoon po ay nagtagumpay na sa ating mundo. At tayo din ay victorious na anak niya, na patuloy na sumasampalataya at sasampalataya pa sa Kanya para iproklama ang mabuting balita. Amen, church? God will bless us as we obey His words. So right now, can I invite music team? Gusto ko yung last song niya. Okay lang? Sorry. Hindi ko sila na-inform, nagulat si Kuya Bill. Yung worship lang ba? Yeah. So this is a declaration, church. We will declare this time that we will fix our eyes on Jesus. Our trust is in the Lord. I will not be shaken by crisis. I will not be distracted by corruption. I will stand like a tree planted by the waters, strong, fruitful, and grounded in God. My nation may shake, maalog man ang ating nasyon, nawala, Alisa, but my Savior never will. That is the Word of God. Sige, Kuya Bill. Church, can we stand up? God is telling us, fix our eyes on Him. Fix our eyes on Him and not to the distractions of this world. Hindi sa mga kalat ng ating gobyerno, hindi sa kalat ng ating buhay, hindi sa mga problema po natin, but on Him and Him alone. So this is a declaration, bago po ako matapos, na let's fix our eyes on Him. Instead, hindi po sa mga problema natin sa buhay. So can we say this together, church? As one, as family, as a united one. Are you still with me, church? Are you still with me, church? Parang natutulog tayo lahat. Are you still with me? Amen. So let's try to feel this one and let's declare this to our life, that we are declaring the goodness and power of our God. That today is the day that we will fix our eyes on Jesus. Today is the day that we're gonna focus not on the corrupted politicians, but to Jesus Christ who heals. Jesus Christ who bears fruit. Jesus who saves. So let's try to say this together, church, bago tayo kumanta. Ano? Can we say it together, church? I fix my eyes on Jesus. My trust is in the Lord. I will not be shaken by crisis. I will not be distracted by corruptions. I will stand like a tree planted by the waters, strong, fruitful, and grounded in God. My nation may shake, but my Savior never will. Pwedeng palakpakan natin ang Diyos na buhay. Let's sing. Reaching for your heart, Let's worship our God, church. in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. Itaas ang mga kamay natin. Compares to this place where I can see you face to face. I worship you in
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka at tapat sa mga anak mong tinawag, Panginoon. Sa mga anak mong niligtas, Panginoon, mula sa disyerto ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat sa salita mo for reminding every one of us here, O God. We may feel a lot of struggles, problems, a lot of noises around us, mga chismis around us that will take away our focus from you, O God. But Lord, thank you for reminding us, Panginoon, na patuloy kaming mag-focus sa iyo. I-focus namin yung pananampalataya namin sa iyo. I-focus namin yung prayer namin sa iyo. I-focus namin, Panginoon, yung buhay namin sa iyo. I-focus namin yung worship namin sa iyo, Lord. Lord, dahil nasa inyo ang buhay, you're the one who gonna bless us, Panginoon. Lord, as a Gios family, Lord, hindi po namin nais na sumpain nyo kami. Ang nais po namin, Panginoon, mula sa inyo ay pagpalain ang bawat isa sa amin nandito. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, for reminding us, Panginoon, na huwag kaming mag-focus sa noises around us, but instead of you alone, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, at nawa tumubo ito sa matabang parte ng aming puso, Panginoon, at maipamahagi namin ang pagmamahal mo sa kapwa naming Kristiyano outside of this church. Panginoon, maraming salamat again, Panginoon, for reminding us, Panginoon, that Ikaw ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, napako sa krus ng Kalbaryo, namatay at muling nabuhay matapos ang 3 araw. Panginoon, ang aming Diyos na sinasamba ay buhay sa bawat isa. Buhay, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Buhay, Panginoon, sa aming buhay at patuloy namin nararanasan sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala mo. Maraming salamat po sa pagdako sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, patuloy niyo kami samahan sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Patuloy ng ang linggong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagmamahal mo. Thank you for your reminder, O God. Thank you for your love. Thank you for the cross of Calvary. And thank you, Panginoon, sa kaligtasan ng buhay na bigay niyo sa amin. Lord, maraming salamat at maging tunay na patotoo kami sa aming kapaligiran. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. All the sons and daughters of Christ, we're gonna say, Amen.